Pinupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayong panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang abag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklorin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Paano nga po ba tumulong? Ano po ang basihan natin sa pagtulong? From time to time, may dumadaing sa atin, may humihingi ng tulong. Ano ang ating pamantayan?
sa pagtulong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po ba nating pagpalain ang bawat isa na tayong natitipon ngayon sa simbahan ng Quiapo, alas 9 sa araw ng Lunes? Pwede ba sabihin natin sa ating katabi o sa paligid natin, God bless you? Yung mga nasa paligid natin, God bless you. God bless you. Yan, no? Sa Ebanghelyo po, matutunghayan natin ang talinhaga. No? Ito isang talinhaga. Talinhaga ng dalawang uri ng mga tao. Yung isa, naging marapat na manahin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. May ikalawang grupo naman po ay sawimpalad dahil sila ay naitapon sa walang hanggang kaparusahan. At iisa po ang tanong nila. Magkaiba sila ng pinuntahan, yung isa naligtas, yung isa napahamak. Pero meron silang parehong tanong. Ano yung parehong tanong nila? Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, walang damit, may sakit, nabilanggo? Kailan po namin kayo nakita? Di po ba? Na? Maswerte po yung unang grupo. Kasi kahit hindi na nila nakilala na si Jesus pala yung tinutulungan nila dun sa mga taong masasabi nating maliliit o pinakahamak, tinulungan nila. Pero nakakaawa naman yung ikalawang grupo. Kasi kung alam lang nila na si Jesus pala o ang Diyos pala ang nananahan dun sa mga taong maliliit at pinakahamak, siguro tinulungan nila yon. Hindi nila nakita eh. Kaya ano nangyari? Hindi nila tinulungan. Yung nagugutom, nauuhaw, may sakit, dayuhan, nabilanggo, hindi nila pinaglingkuran. Kaya ano naging kapalaran nila? Sila ay napahamak, nabulid sa walang hanggang kaparusahan. Ano ang pwedeng makuha dito? Na ang pagtulong po natin ay hindi po nakasalalay sa ating tutulungan. Ulitin ko po. Ang pagtulong po natin, ang pagdamay, ay hindi po nakasalalay sa taong tutulungan mo. Helping others or helping does not depend on the people seeking help. Saan nakasalalay ang pagtulong? Nakasalalay yan sa pagkakakilala natin sa ating sarili. We help because we know who we are. Yung pagkakakilala natin sa ating sarili, yan ang magdidikta kung ano ang magiging tugon natin sa bawat pagkakataon na tayo ay mahaharap sa isang sitwasyon. Hindi po mahalaga kung sino yung tutulungan mo. Ang mahalaga kung sino ka. Kung alam mo, ikaw ay pinatawad ng Diyos, isang makasalanan din na pinatawad ng Diyos, malinaw sa isip mo yon, magagawa mong magpatawad, umunawa sa iba. Kung alam mo na ikaw ay binasbasan ng Diyos, kung ano mayroon ka, yan ay pagpapala ng Diyos, magiging madali sa iyo na kahit sino yung humihinging yan, dahil alam mo, ikaw'y pinagpala ng Diyos, pagpapalain mo din siya. Helping is not about who these people are, but it's about who we are. Who we are. Yun po ang mas mahalaga. No? Kung sino tayo. Kasi ang hirap po eh. Kung lahat tayo lilitisin natin, kikilatisin, lahat ng mga taong nasa harap natin, abay, matatagalan po tayo.
Maraming investigasyon, background investigation ang gagawin mo. Di po ba? Bago ka makakilos, makatugon, makatulong. At minsan pa nga, there is no way for you to determine kung talaga bang nanloloko ito, totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Minsan walang paraan para malaman. But the only thing that you know, kung sino ka. Nakasalalay kung sino tayo. Kung alam natin at malinaw sa atin na tayo ay tinatawag ng Diyos para maglingkod, para tumulong, para gumawa o magkawang gawa. Kung alam natin na tayo ay dapat na taong mahinahon, may kontrol sa galit, may pagtitimpe, kahit sino pa yung nasa harapan mo, sinisigawan ka man yan, minumura ka, hindi mo gagantihan yan. Bakit? Kasi malinaw sa iyo kung sino ka. Kung ano ang pagkakakilala natin, dito nakasalalay kung paano tayo tumutugon sa iba't ibang sitwasyon na ating hinaharap sa buhay. At yun po ang sinasabi sa Ebanghelyo. Because the biggest challenge is for us to recognize God. Hindi natin marirecognize lahat ng sitwasyon, hindi natin makikilala ang lahat ng tao. Pero kilala natin ang ating sarili. Malinaw sa atin kung sino tayo. At kikilos tayo, gagawa tayo ayon sa pagkakakilala natin sa ating sarili. At ano pagkakakilala natin sa ating sarili? Tayo ay pinatawad ng Diyos, tayo ay binasbasan ng Diyos, na tayo ay para sa kaharian ng Diyos, kaya gagawin natin kung ano ang akma doon sa ating pagkakakilala sa ating sarili. Sa susunod na pagkakataon po na maharap tayo sa isang sitwasyon, mahirap man isipin, pag-aralan, siyasatin, kilatisin, makatutulong po kung ating titignan, paalalahanan ang ating sarili kung sino tayo. Amen.